Magandang araw mga katunay na Pilipino. Ako si #WalkWithLang at maligayang pagdating sa ang katotohanan sa likod ng balita. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking political drama ng 2025, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Handa na ba siya sa hatol ng Senado o ito ba ang simula ng pagbaksak ng isang political dynasty? Kaya't umupo, magkape at samahan natin, no? Samahan natin ang roller coaster, no? Okay, so ito ba ang simula ng pagbaksak ng isang political dynasty? Kaya't umupo, magkape at samahan natin ang roller coaster ng politika. Pero bago yan, mga kaibigan, i-hit muna yung like button, i-subscribe at i-ring ang notification bell para laging updated. Let's dive in. Okay, para maintindihan natin ang drama, balikan natin ang simula. Noong 2022, si Sara Duterte at Ferdinand Marcos Jr. ay parang BFF goals sa kanilang unity team. Landslide victory, mga kaibigan, pero tulad ng isang teleserye, ang happily ever after ay hindi nagtagal. Bakit? Dahil sa politika, ang kaibigan mo ngayon, maaring kalaban mo bukas. Noong February 5, 2025, ang mababang kapulungan na puno ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos ay bumoto para impeach Vice President Sara. Ang dahilan, mga akusasyon sa paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, at pasok ang plot twist. Pagplano raw ng pagpatay kay Marcos sa asawa nito at kay House Speaker Martin Romualdez. Plot twist talaga. Pero parang script ang isang action movie, no? Pero teka, hindi ito basta-bastang away. Ito ay labanan ng dalawang political dynasties, ang mga Duterte laban sa mga Marcos. At sa gitna nito, si Vice President Sara na sinasabing handa na sa anumang hatol ng Senado. Pero handa nga ba talaga siya o ito ba ang kanyang last stand sa politika? Si Vice President Sara ay sa isang ambush interview sinabi, kahit guilty o acquittal, handa na ako. Wow, parang linya sa isang drama Pero bago natin husgahan, tignan natin ang mga detalye. Ano ang mga kaso laban sa kanya at bakit ngayon pa ito lumabas? Timing is everything in politics, mga kaibigan. Una, tignan natin ang mga paratang. Ayon sa 33 pages na impeachment complaint, si Vice President Sara ay inaakusahan ng paglabag sa konstitusyon dahil umano sa kanyang mga pahayag laban sa pamahalaan tulad ng pagtawag sa polisiya ni Marcos sa South China Sea na fiasco. Graft and corruption, inakusahan siyang nag-misuse ng 612.5 million na pondo bilang Education Secretary at Vice President. Yes, mga kaibigan, milyon ang pinag-uusapan natin dito. Pagplano ng pagpatay, ito ang pinaka-controversial. Noong November 2024, sa isang live stream, sinabi ni Sara na may hinintay siyang assassin para patayin si Marcos, ang asawa nito, at si Romualdez kung siya ay mapapatay. Grabe parang dialogue sa isang Quentin Tarantino film. Betrayal public trust dahil umano sa kanyang katahimikan sa mga agresibong aksyon ng South China Sea. Pero teka, may ebidensya ba? Sa graph, halimbawa, may ulat na 60% ng mga pangalan ng mga resibo ng confidential funds ng DepEd hindi rehistrado sa civil registry. Fictitious names. Anyone? Pero si Vice President deny to the max. Sabi niya, hindi niya nakita ang mga resibong yan. Convenient ba yan? O talagang inosente? Tignan natin ang timeline. Noong 2024, nagsimula ang investigasyon sa kanyang pondo. Tapos noong Disyembre, 4 impeachment complaints ang isinampa. At noong February 5, 2015, 2025, 215 sa 306 na kongresista ang bumoto para i-impeach siya. Pero bakit ngayon may midterm elections sa May 12, 2025 at kalahati ng Senado ang magbabago? Coincidence? I think not. Ang tanong, political ba itong pag-uusik o talagang may batayan? Ang sagot, mga kaibigan, ay nasa gitna. Sa politika, walang purong mabuti o masama, may agenda lang. Alam nyo, kung ito ay pelikula, ang title nito ay Impeachment, The Duterte Marcos Saga. At si VP Sara parang sa Daenerys Targaryen sa Game of Thrones. Handa siyang harapin ang lahat. Pero may mga dragon ba siya para manalo? Let's find out.
Ngayon, pag-usapan natin ang trial mismo. Ayon kay Senate President Francis Escudero, ang impeachment trial ay magsisimula sa Hulyo 30, July 30, 2025, pagkatapos ng State of the Nation Address ni Marcos. Ang Senado ay magiging impeachment court kung saan ang 24 na senador ang magiging hukom at si Escudero ang magpapalakad ng proseso. Pero teka, hindi ito parang ordinaryong korte. Sa impeachment, kailangan ng 2/3 majority. Ibig sabihin, 16 sa 24 na senador para mapatunayan na guilty si Vice President Sara. Kung guilty, aalisin siya sa pwesto at bawal na siyang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Goodbye 2028 presidential dreams. Pero kung acquitted, babalik siya ng mas malakas, parang phoenix na muling mabuhay mula sa abo. Ang catch, kalahati ng Senado ay magbabago pagkatapos ng May 12, 2025 elections. Kaya't ang resulta ng eleksyon ang magdidetermina kung sino ang mahukom ni Sara. Talk about high stakes. Ngayon, sino mga senador na posibleng magdesisyon? May mga kaalyado si Sara tulad ni na Senador Bato de la Rosa na nangakong magiging imparsyal. Pero may mga critical rin tulad ng Makabayan Black na nangakong i-convict siya. At si Marcos, kahit sinasabi niyang hindi siya na makikialam, may impluensya pa rin siya sa Senado. Politika nga naman. Parang chess, every move counts. Ang tanong, makakakuha ba si Sara ng 9 na senador para ma-acquit siya o kaya magkaroon ng special session bagong eleksyon para mapabilis ang trial? Kung ako magiging senador, ang tanong ko kay Vice President Sara ay, bakit po ang ganda ng mga press con mo pero ang lalim ng drama ng mga issue? Charot. Pero seryoso, ang trial na ito ay magiging isang political circus kaya't maghahanda tayo ng popcorn. Si VP Sara sa kanyang mga pahayag ay kalmado at confident. Sabi niya, handa siya sa anumang hatol, guilty man o acquitted. Pero hindi lang siya nakaupo na naghihintay. No, February 18, 2025, naghain ng kanyang mga abogado ng petisyon sa Supreme Court para ipawalang bisa ang impeachment at pigilan ang Senate trial na sinasabing walang due process. Bold move, VP Sara. Bukod dito, sinabi rin niya na seryoso niyang kinukonsidera ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ambitious match. Pero para sa Malacanang, ito ay too premature. At ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nangangampanya para sa 10 senatorial candidates na suportado nila na maaaring maging susi sa kanyang acquittal. Pero tingnan natin ang kanyang diskarte. Sa kanyang mga pahayag, sinabi niyang ang impeachment ay hindi personal na laban, kundi isang political process. Matalino dahil iniiwasan niyang emosyonal na laban. Pero ang tanong, sapat ba ang kanyang karisma at ang Duterte brand para malampasan ito? Kung titignan natin ang diskarte ni VP Sara ay isang kombinasyon ng legal na laban at political maneuvering. Sa legal, sinusubukan niyang patunayan walang batayan ng impeachment. Sa politika, ginagamit niya ang kanyang popularidad sa Mindanao at ang suporta ng Iglesia ni Cristo na nag-rally ng 1.5 million na tao laban sa impeachment. Pero ang kanyang pinakamalaking hamon ay ang pagbabago ng Senado. Kung ang mga kaalyado ni Marcos ang mananalo sa eleksyon, mas mahirap para sa kanya. Sa kabilang banda, ang kanyang mga kritiko tulad ng dating Senadora Leila de Lima ay sinasabing ito ang tamang panahon para mapatagot si Sara. Kaya't ang impeachment na ito ay hindi lamang tungkol kay Sara. Ito ay tungkol sa labanang ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang pamilya na matagal nang naghahari sa politika ng Pilipinas. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking larawan. Ang impeachment ni VP Sara ay hindi lamang isang personal na laban, ito ay isang pagsubok sa ating demokrasya. Sa kasaysayan, 3 lamang ang na-impeach na mataas na opisyal. Si dating Pangulong Joseph Estrada, isang ombudsman, at si dating Chief Justice Renato Corona. Si Corona lamang ang na-convict, kaya't ang impeachment ay bihira at palaging kontrobersyal. Ang tanong, anong epekto nito sa Pilipinas? Una, nagdudulot ng polarisasyon. Ang mga Duterte loyalists, lalo na sa Mindanao, ay galit na nagsasabing ito ay political persecution. Samantalang mas sumusuporta kay Marcos ay nagsasabing ito ay tungkol sa pananagutan. Parang civil war, pero sa politika, pangalawang impeachment na ito ang magdidetermina ng direksyon ng 2028 elections. Kung ma-acquit si Sara, malakas ang tsansang tumakbo siya bilang Pangulo. Pero kung ma-convict,
Si Marcos magkakaroon ng kapangyarihan pumili ng bagong VP na malamang ay kanyang kaalyado. Checkmate, anyone? Sa mas malalim na pagsusuri, ang impeachment na ito ay nagpapakita ng isang malaking problema sa ating sistema. Ang sobrang impluwensya ng mga political dynasties, ang mga Duterte at Marcos ay hindi lamang mga politikong individual, sila ay mga simbolo ng kapangyarihan na naghahari sa ating politika sa loob ng dekada. Ang impeachment ay hindi lamang tungkol sa pananagutan, kundi tungkol sa kung sino ang maghahari sa susunod na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Kaya't ang hamon sa ating bilang mga botante, paano natin masisiguro ang demokrasya natin ay para sa lahat at hindi lamang para sa iilan. Food for thought, mga kaibigan. Kaya't anong hinintay natin? Si VP Sara Duterte ay handa na sa kanyang impeachment trial. Pero ang tunay na hukom ay ang sambayan ng Pilipino. Ang Hulyo 2025 ay magiging isang makasaysayang sandali. Isang labanan ng katotohanan, kapangyarihan, at demokrasya. Pero bago tayo magtapos, isang tanong. Sa palagay mo, guilty ba si VP Sara o ito ay isang political vendetta? I-type mo ang sagot sa comments at huwag kalimutang i-like at i-subscribe. Kung gusto mo lang laging updated sa mga ganitong political drama, i-hit ang notification bell at i-share mo sa mga kaibigan mo. Ako si #WalkWithLan at ito ang katotohanan sa likod ng balita. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Salamat at ingat sa lahat.